So, tarot myths, yung akala ng iba na sa demonyo yung tarot because sa major arcana, if you like check yung journey ng Fool, merong devil card na may sungay, na may may pentagram. But kasi in like if you're Catholic, if you are like sa Catholicism or I'm sorry, parang sa Bible, anything with horns is considered a devil. But in pagan traditions, there's no concept of a devil talaga, di ba? No? Yeah. This is Earbender Podcast. Pero ako masasabi ko isa siya sa reliable na readers ngayon Syempre marami diyan may mga title sila. Yes. Kaya nga I thought yung mga nakita niyo sa post, tawag ko lang naman talaga sa kanya yung Lady Asteroid. Kasi bakit Lady Asteroid? Pag na-imagine mo yung asteroid, di ba? Impact nun. Yes, yung impact niya na darating siya. Malaki daw kasi. Very celestial, di ba? Oo. So yun yung dating niya. Di ba hindi naman ang positive, ang tingin niya negative kasi daw pabulusok daw. Tas marami napatay pagbaksak. Bakit? Lahat naman tayo dun papunta, di ba? Oo, lahat naman tayo naman. Pero at least ikaw, yung purpose mo, magbigay ng impact. At saka yung pag-impact nun, new beginning, di ba? Mga dinosaurs. Ayun, di ba? bagong yung daily symbol routine ng ko, life. Kasi meron talaga akong regular 8 to 5 job. So, medyo yung pagbabasa ng tarot, inaano ko lang kasi passion ko. Like music, inaano ko lang, ina-incorporate ko lang sa rest day ko. Tapos, syempre masarap na na passion mo siya and then you are also able to earn from it. Mas fulfilling siya. Kasi, syempre kumikita ka pagkatapos nakakatulong ka rin sa iba. Kasi nga, during those times, kailangan nila advice. Yung lumalapit sa'yo, yung kailangan clarity talaga. So, a responsibility mo as a reader, hindi naman po pwede lang kung ano-ano lang sabihin mo. Kailangan merong resolution. Hindi pwede basa-basa lang. Kailangan bibigyan mo yung binabasahan mo ng resolution kung ano man may offer mo. Pero at the end, it's still their free will if they want to follow the advice or not. Ganyan. So, very influential ang readers kasi baka mamaya meron kang binabasahan. Ano na pala, medyo emotionally unstable during that time. Naghahanap lang ng taong makakausap. Pagkatapos, di pa maganda yung mo. Di, imbis na makatulong ka, lalo ka pang nakasama. So, dapat maingat ka kung ano yung hindi ko sinasabi to sugarcoat everything kasi meron akong mga tarot decks, lalo na nung bata-bata pa ako. Nung start pa lang ako magbasa. Very ako magbasa. Kung ano yung nakikita ko, yun na, maski masama. Kaya lang, as you mature in reading, you will find out na there's a better way of saying things maski negative. Parang aware ka na. Oo, aware ka na kasi ang purpose ng reader kaya yan ng tao kaya yan lumapit sa iyo to gain clarity. Kung i-deliver mo yung news sa hindi magandang paraan, kailangan bibigyan mo siya parang sandwich approach yung ginagawa sa BPO na kapag meron kang bad news, bigyan mo ng good news tapos bad news agad. Parang naka-sandwich siya para hindi masyado yung impact sa tao. Kasi minsan, may mga, siguro dahil marami silang binabasa or something, nakakalimutan na natin na mag-focus dun sa tao mismo, mag-address ng problema nila. So, kailangan kahit papano. Sa akin kasi, nung bago-bago pa lang ako nagbabasa, parang natutuwa ako pag nakapag-predict ako ng something na totoo. Oh my God, parang ang galing ko. Parang ganyan. Pero, parang in the long run, kapag medyo matured ka na sa pagbabasa, matagal mo na ginagawa, yung perspective mo, why you do things like this, nag-change siya. Parang isipin mo na parang mas okay na makapagbigay ka na kahit papanong comfort through reading or clarity. So, different na. So, maski may makita ka sa tarot cards na hindi maganda, it's magfa-find a way ka of
providing the information in a way na maintindihan nung nung binabasahan mo. Kaya dapat you also emphasize kung ano yung nararamdaman nung binabasahan mo. Hindi dapat kung ano na nakita mo ganyan. Okay. So, dapat iisipin mo rin kung ano magiging impact sa tao. Tsaka kung kakayanin ba yung news. Paano kung hindi? Sige, bago lumalim yung usapan natin, welcome nga pala sa Earbender Podcast. My name is Charles and kindly introduce yourselves, Madam. So, I go by Mahika Draconica because my path is related to dragons. So, dyan ako nag-start sa Coven ni Ryan. And again, Mr. Ryan po. Yan. Wow. The Sorcerer Supreme. Parang cartoons lang. So, tatalakayin natin yung syempre, yung mga hindi nakakaalam tungkol sa tarot. Ano ba ang magandang, ano ba talaga ang pronunciation? Tarot, silent T. Tarot. So, yung mga, bigyan natin sila ng history sa tarot cards. Kala ko arot. Kasi parang na-research ko yan, parang yung Book of Knowledge na Emerald Tablets or yung Book of Thoth, nag-e-exist daw yan, pero sabi nila hindi nila mahanap sa ancient Egypt. So parang ang sabi ng mga ano bang tawag sa archaeologist ba or historians na ang Book of Thoth daw ay base sa tarot cards. Yun ang naano ko, may something. Or ang tarot is base sa Book of Thoth. Or kasi hindi nila daw mahanap yung So yun na mismo yung Kasi ang Book of Thoth is puro siya. So Egyptian siya, hieroglyphics. So more on symbolism. Kaya yun. Pero yung syempre sa isang biyasa sa tarot, ano ang actually just to explain history? It better, there is no specific history kung saan nagsimula ang tarot. Very very vague. Kasi merong nagsabi na dinala siya ng parang ng Chinese dun sa Italy and then so on and so forth. Pero in Italy before, ang tarot hindi siya used for divination. Ang tarot started as a game. So ang tawag sa kanya tarotchi. Tarotchi. So parang siya during that time, when people gather, they use the tarotchi as a game. Parang a game to break for icebreaker. Tapos later paano on... siya laruin? So parang rin, nagre-read din. Ay hindi, parang lang, yung siguro parang mahjong. Parang playing cards kanya. Parang mahjong? Hindi ko alam kung paano nila ginagawa kasi hindi ako nag-delve kung anong klaseng laro yung tarotchi, no? So from there, parang I don't know if it's Gebelin or something yung tao. I'm not really familiar. Hindi ko na-memorize yung history niya. Ang nangyari, siya, ibig sabihin, na-incorporate na nila into divination later on pa. Kasi parang parang nagdagdag lang sila ng mga trumps or something, tama ba? No? So, trumps. Kasi usually, di ba, yung sa playing cards? Yeah. Oo, playing cards, di ba, 1 to 10, king, queen, jack. Tapos, ina-incorporate lang nila yung, yung mga characters doon. Kasi, if you look at the tarot, yung structure niya, lalo na yung, Rider-Waite system, it depicts different classes of people during that time. Merong merchant class, merong farmers, what else? Merong aristocracy, merong religious people. So lahat ng interactions mo dun sa minor arcana are people who lived during that time. Kasi
what do you call this? The societal class. So yung arcana? Ang suit ng tarot is divided into 2 suits. The major arcana, which is greater knowledge, and the lesser, minor arcana, which is the lesser knowledge, no? So, when you say, major arcana, it depicts yung journey ng tao sa buhay niya. So, usually, when you say major arcana, it delves into the development of a person towards enlightenment. So, kasi you start with the Fool, wala ka knowledge, tapos later on, you find your teacher, parang, basta, parang, na-reach mo na yung stages na in love ka, ganyan. Tapos, eventually, nagkaroon ka ng hindi magandang karanasan, tapos, the tower moment, and then after the tower, nalagpasan mo siya, meron ng hope, natutukan na doon sa pagkakamali mo, hanggang sa eventually, you learned, nagkaroon ka na ng enlightenment. That's the world card. So actually, the tarot is not only used for divinatory purposes, but if you really analyze the tarot, it's more on self-development. Self-development siya. Kasi dinidescribe niya how you will attain enlightenment by going through each process of the major arcana. That makes sense. Tapos, usually nga, pag nakabunot ka sa card na mas maraming major arcana, ibig sabihin nun, the situation that you are in, ikaw lang yung pwedeng gumawa ng solusyon. Kasi, yung major arcana is more of like things happening to yourself. It's very internal that you have to address. Ganon talaga siya. And right now, the tarot is parang they already use tarot in psychology. In psychology. Meron tayong tinatawag na yung work ni Carl Jung, if you encountered him. Meron siyang parang meron silang psychology mean, di ba meron iba yung parang your shock? In your shock? Yung parang may tingnan mo tong card na to, tas may parang something parang blunt na ink, tapos parang yun, iba yun eh. Iba ba yun? Parang ano ba to? Yung kasi yung mga painting. Tapos papakita sa iyo yun, tapos ikaw mag-expound. Ikaw mag-expound kung ano, tapos from there malalabas kung ano talaga yung problem parang ganun mo. Nga din eh. Actually, merong tarot, may oracle na ganyan. So, baka maguluhan sila. Ang tarot is different from an oracle card. Ang oracle... Ilan ba ang tarot? Ang tarot, 78. 78. But when you say oracle, it's like, parang lesser than 78. Wala siyang major arcana minor. Basta lesser than 78, it's called an oracle card. So, yung sinasabi mo na parang, yung ink na yun. Yorkshire, Parang ink block test ba yun? Parang meron siyang counterpart sa oracle. Stained, Oo, yung naalala mo yung dinala ko. Yung walang meaning. Puro drawings lang. Tapos from the drawing, ikaw magbabasa mag-attribute ng meaning. Depende how you are triggered because of the imagery. So, anong ginagawa ng mga psychologists kung gumagamit sila ng tarot cards? When they use tarot cards, parang halimbawa, sa pagkakaalam ko they give what you call this, the patient, the tarot, tapos pinapa-explain niya, ano ba nakikita mo, ganito, ganyan. So from there, they can analyze from the answer of the patient kung ano yung pinagdadaanan niya. Kasi, iba't ibang tao, when you give an imagery, iba-iba yung explanation niyan. Kasi iba-iba yung triggers natin. Tama. Iba-iba yung experiences natin, lumalaki tayo sa iba't ibang environment. Pati sa colors, halimbawa sa akin, nakakatakot ng red, pero sa'yo, maganda. So, it really depends on kung ano yung experiences natin as we are growing up. So, it also follows na sa tarot deck, kasi marami na naglalabasan ngayon na hindi traditional tarot deck, merong tarot deck na okay sa akin na madali kong gamitin, but it doesn't follow na yung tarot deck na yun, magugustuhan din na Ryan. Magagamit niya na katulad ng paggamit ko. Kasi iba yung may visual cues kasi yan eh. Sometimes may layering, pag nakatingin ka sa imagery, parang
iba yung interpretation mo. Oo. So, bihira na, I think halimbawa, pagbasahin mo kami pareho, most of the time, pareho yung basa namin, but sometimes may nuances. Oo. Yung iba yung basa niya dito, iba yung take niya dito, iba yung take ko dito. Bakit? Kasi, iba yung, dyan pumapasok yung intuitive knowledge mo. So, when you start learning the tarot, you learn it like, parang kung ano yung meaning sa libro, ganyan. But as you advance, parang as you like, read, you will find out na parang nagkakaroon siya ng sariling lengguwahe na kayong dalawa nagkakaintindihan ng tarot deck. Nakikita ko nga sa inyo. Lalo na kapag yung tarot deck you have been using for a very, very long time. Parang kayong dalawa lang best friend magkakaintindihan kung ano sinasabi. So yung tarot deck na yon magagamit niya, pero ang interpretation niya will be different. Mhm. So the longer you use the tarot, parang yung connection nyo, iba na talaga. Pati nga tono eh. Pero magbabasa siya. Oo. Pag ang gamit niya itong specific tarot na ito, iba tono ng boss niya. Ito iba. Parang pasas lang. Iba-ibang characters yung Hindi kasi... yung energy kasi nung bawat naiintindihan cards. ko eh. Parang, Napansin mo yun? Parang hindi ko naman napapansin. talagang hinihintay ko to eh, na dito ko sabihin. Pero naano ko yun. Pansin ko yun. Ako pa observant ako. Sige, let's go back dun sa first time mong... First time ko? First time mong... First time? Ma-divergent. Hindi. Divergenize, parang tagal na nun. Hindi 1964 pa yun. Hindi ko na alam kung ano. Hindi, Natandaan ko pa. Nagkaroon ka ng curiosity sa pagbabasa ng... Sino nag-impluwensya sa'yo? Ayan, siya. Okay. Siya. Actually, hindi pinili... paano ba? Hindi niya ako in-influensyahan. Hinigit ko lang siya. Gusto ko to. Tulungan mo ako. Parang ganyan. Meron ako pero ikaw, ilang... Meron na siyang tawag doon. May calling na siya nun pa. Siguro ako lang naging way ng universe para magbukas ng pinto at buksan ko ng malaki talaga yung pinto para maka-enter siya. Pero ikaw, ilang matagal ka na siguro unang kwento hawak mo ko ng yung tarot cards. yung mga first Noong mo? 2006. 2006. Ang unang tarot cards ko yung Da Vinci tarot cards na maliliit. Ang hirap i-interpret bakit isa lang kulay niya. Hindi, pero yung mga symbols nun, mga arcana. Magugustuhan ka ba yun? Pag nakita ko. Nasaan na yun? Ay, wala na. Naano ko na. Baka mami out of Nabenta mo na? Hindi, baka pinamigay niya. nagamit ko na sa Magic. Okay. Kasi pwede mo gamitin sa Magic yung tarot. So, baka nagamit ko siya dahil maliliit lang siya. So, yun, doon ako nasa. Tapos yung card na binigay ko sa'yo, isa yun sa mga una. Yung Egyptian tarot na puro major arcana lang. Yeah. Oh, nice. Ikaw, Mitch? Actually, paano ba yun? So, when I started out, siya yung nagsabi sa akin na, bumili ka na ng tarot, ganyan. Nung siguro nag-work pa ako sa isang call center which is very near, fully booked. Hindi ko na banggitin kung ano yun. Kasi meron akong phase ng buhay ko, wala akong ginawa kundi mag-call center hopping. Nagsawa na nga lang ako eh. Tapos tapos na ng shift noon, sabi ko, bibili ako ng tarot. Parang nakikita ko na ang tarot na bibiling ko, ang likod niya, maraming stars na puti, pagkatapos may gold. Wala lang, sabi ko lang ganun. Parang, wala lang, sabi ko lang. So, pagpunta ko ng fully booked, pumunta na ako sa MOA kasi doon may fully booked dati. Yun lang magbibenta ng tarot cards eh. Wala naman sa National Bookstore. Pagpunta ko doon, wala masyadong selection. Yung kasama ko, hindi ko na alam kung sino siya. Namamadali. Kasi sasakay na kami yung van papuntang Cavite. Kung ano na lang yung mapili ko, kinuha ko na lang. Nakasil yun, di mo naman makikita yung likod. So, pag uwi ko ng bahay, pag bulat-lat ko ng tarot, sabi ko, tama yung likod. Tama yung back. Oh, nice. Oo, yun yung first tarot ko. Kasi noon, magkasama kami sa isang coven. Isa sa mga rules, dapat lahat kami lagi may dalang cards. So, isa sa mga training ko sa kanila na dapat may dala kayong cards or any divinatory tools para kung sakaling may mga ilangan, ready kayo. Kaya yung panahon na yon, ganun siya. Kailangan ko makabili. Tapos yun nga, eto kasi na-imagine, nakikita niya, papanaginipan niya. Yun. Nag-align. So, ibig sabihin, meron kang may sense ka ng
Ewan ko lang kung paano yun kasi hindi pa naman ako nagte-training sa psychism before. Definitely. Hindi lang siya Hindi aware pa. na yun ang Hindi ako tawag. aware. Pero, ano yun? At to this Psychic day, senses na yun. ilang years na, yun pa rin yung ginagamit ko for like major reading. Oh. I collect cards, siguro meron ako 200 plus na cards. Pero My yun God. lang yung ginagamit ko for reading. Mhm. Gusto ko kasi yung art sa Yung deck. art. I seldom purchase yung tarot decks na mass-produced. Pag sinabi mo mass-produced, ito yung nabibili mo sa Fully Booked o kaya sa Amazon. I buy yung sa Kickstarter, yung ang nag-produce talaga yung maker ng card. Kasi iba yung quality. Medyo maarte ako sa cardstock. Sa cardstock, medyo may kaartehan ako dyan. Tsaka pag bumili ka ng tarot deck from a Kickstarter, ang ganda talaga. Sobrang daming artist ako nakikita na sobrang promising nilang gumawa ng deck. Yun. At saka yun nga yung nakakamangha dun sa kasi yung card kasi bawat card design yung art kasi yun yung as an artist yung malaking impact sa akin. Yung classic kasi na tarot design is ang tawag sa art na yun Art Nouveau. Art Nouveau Parang ba? may tarot deck na art po. No? Meron. Ayun. Meron. Ayun, ganun yung mga klaseng style ng mga art doon. So, ayun. Sa mga clients naman, na pag-usapan natin yung first na client mo na... Actually, nung ma-purchase ko yung deck, before kasi meron kaming pinupuntahan na parang esoteric store. Sa start kasi ako... Saan to? Kukonti lang yung esoteric store, di ba? Sarado na to. Sarado na. Sa Mayaw. Yung lagi namin pinupuntahan. Sanctuarius Spa. Doon sa may aristocrat. Oo, Sanctuarius Spa. Tapos nagtayo siya ng maliit na parang, pwesto na tindahan ng mga herbs, magical herbs, crystals. Oh, nice. Nagdi-divine din sila doon. Friend ko kasi yung parang manager doon. So sinasama ko siya doon. After namin, nung malaman niya meron na akong deck. Wala na mga ganong store? Wala. Ewan ko, meron pa ba? Tayo kayo. Meron sa Quezon City, pero... Meron sa mga Quezon City, but yung kasing place na yun, sobrang magical sa akin. Kasi yun yung first store na nakita ko na esoteric talaga. Alam ko sa mga hippie community, may mga ganon eh. Ngayon, oo. Oo. Tapos, nag-offer din sila ng services no? Basta yun yung pinakauna siguro yung experience ko doon. So, pagkatapos ng turo namin, magkasama kasi kami sa studio. Magkasama tayo sa studio. So, biglang sabi niya, hindi pa nga uso nun, grabe. Hala, Elika Mitch, punta tayo doon sa sanctuary. Akala ko naman malapit lang. Oo. So, nagbus na kami. Pagbaba namin, dito na pala tayo. Nakitaan ko kasi siya talaga ng potential. Oh. So, ganun ako eh. Kaya pag sinabi kong basahin mo to, basahin mo. Tsaka, dinala ko siya doon. Dinala niya ako doon. Yung pinagbasa niya agad ako na wala pa. Ayun, nagbasa ako. Doon na, start. More on kasi siya magturo. More on the practical aspect. How to do it. It's like different when you take a class and everything is explained to you na book format. Okay din siya siguro but you will really learn when you apply it. Yung sa diretso na magbasa ka ganyan. Doon mo makukuha yung yung flow mo. When you try it, as opposed sa you memorize the meaning. Yeah, it's okay you memorize. It's okay to study the meaning, but hindi ka dapat nakakahon sa meaning kasi the meaning of the card changes depende sa katabi. Depende rin sa card sa spread na ginagamit mo. So mas masasanay ka pagka nag-read ka. Oo, mas masasanay intuitive. Actually, you don't start really as intuitive kasi magbabasa ka muna ng libro, curious ka pa, ganyan. Pero habang tumatagal ka, nagiging intuitive siya. Intuitive okay, siya. gets ko na. Kasi nung na-curious din ako dyan, kami ni Rai, ganun din. Nag-research din ako. Ang dami kong na-confile dun sa, kasi ngayon, sa internet, nandiyan na lahat. So, lahat nung info tungkol sa tarot, ginrab ko, kinumpile ko sa isang folder, tapos minsan binabasa-basa ko. So yun, tapos yun, nakikita kami ni Rai. May mga readers kasi na
na yun, inborn daw. Oo. So, nakakabasa sila agad. Kaya sila, intuitive agad. Oo. Yan. Kunyari, katulad namin, ako, self-made ako, kumbaga. Wala naman akong katulad nung sa kanila may nag-guide. Oo. Sa akin, nagkaroon ako ng mga, sabihin natin, naging part ako ng isang group at naging guides ko sila, paminsan-minsan, yun. Pero wala talaga yung direct na specific na talagang inaral ko siya, ano ibig sabihin nito. So, iba. Kaya ako, hanga ako dun sa mga, di ba madalas, nahihiya tayo sa umpisa Hindi ko kaya yan. Lalo na pagkaharap mo, di ba? Pero yung confidence ko siguro, kasi kayo, mga expert na kayo, tas ako. Expert. Parang nauna lang siguro kami nag-aaral. Baka marami umaangal. Pero pag sinabi ko na basahin mo, ibig sabihin, kaya mo kasi. Tsaka, just to say it, wala kasing specific governing body ang tarot dito. Unlike America, sa America, meron talagang American Tarot Association. Ano lang yun? Oo, pero dito wala. Dito walang mga authority. Walang authority. You really study it on your own. Sa bagay, Tsaka, walang pwedeng magsabi na authority ka sa tarot. Na mali yung basa mo. Ako para sa akin wala pwedeng magsabi nun. Kahit ba, kunyari yung given meaning ng cards, iba yung basa mo, hindi ko pwedeng kontrahin yun. Tama. Wala pwedeng kumontra. Wala pwedeng kumontra sa atin. Nagigets ko. Kahit nauna pa siya sa atin ng 100 years, wala. Kasi kung totoong reader ka, alam mo na yung tao, tinatry niya i-channel yung messages. Tama yun. Kasi iba-ibang tao, iba-iba yung images na makikita mo. Iba yung perception mo doon. Hindi tayo pwedeng pareho na nakikita or something. Different tarot, iba yung mababasa ko, iba yung mababasa niya. Kasi yung images doon, parang psychologically, iba yung matitrigger na experience sa'yo. Depende kung ano ka. Kung ano yung na-experience mo during that time. Kung may trauma ka, pag nakakita ka ng color pink, pag nakakita ka ng color pink somewhere sa palette ng tarot, yung alarm signals mo, parang ang basa negative mo, agad. nakakatakot na negative. So, it really depends. Actually, I had an experience. First time ko nag-read sa isang event. Isang event siya na parang yung former group ko before kasi kulang sila ng reader. So, ako naman, nag-volunteer. Meron akong binasahan na from the get-go. Matagal na yan? Hindi, just recently. Okay. From the get-go, kino-question niya na yung spread ko. Kino-question niya yung spread ko. Bakit ganyan yung spread mo? Bakit ganito yung basa mo dito? Ginanyan niya talaga ako. Bakit ganito yung... parang nagpabasa. Bakit ganito yung basa mo dito? Bakit ganito yung basa mo dito? Eto, Emperor yan. Bakit ganyan mo nirelate? Ginaganon ako. Sabi ko, Miss, nagbabasa ka ba ng tarot? Sabi niya gano'n. I'm just starting. Sabi niya gano'n. Sabi ko, alam mo, I've been doing this for how many years? This deck I've been using for like 15 or more years. So, we have already developed a relationship in which iba yung iba yung glossary of terms niya. So, it does not follow the regular Rider-Waite system which you are talking about. I've already studied that system. So, if you are asking me to use another card, maybe it will fit whatever your knowledge is with regard to the tarot because I will read it the same way na kung ano yung meaning sa card. But this deck is different. It's intuitive. Sabi kong ganun. So, never question kung paano nagbabasa ang isang tao dahil hindi fit sa book. Because as you progress, the meaning of the book will just be a guide. Your intuition will be the one that prevails talaga. So, wag mong i-question na, bakit ganyan basa mo? Ba't ganyan basa? Ikaw na lang kayo magbasa. Hindi mo alam yung nagbabasa siguro pala. Siguro yung babaeng yun parang talagang by the book siya talaga. Babae pala? Babae. By the book. Kasi by the book when you start. Pero, kaya nga sabi ko, mas maganda you learn from experience. Kasi as you go along, hindi mo naman po pwedeng memoryahin lahat ng card combination tsaka ng meaning. Kabisote ka lang. Tsaka, mahihirapan ka mag-channel ng parang mag-channel ng messages from like your guides or if you believe in guides or kung ano man yung na-channel mo. If masyado kang bookish, kasi the message should come freely.
ibababa mo, i-channel mo lang. So, kung meron kang logically naapekto ka, ganito yung nababasa ko, pero iba yung, parang hindi ito yung meaning niya, pero sasabihin ko ba? Parang mali. lang din yan. Tumutugtog tayo, di ba? Oo. Meron tayong susundin. Ito yung akorde mo. Parehas yan. G, C, D, E, lahat yan. Iba-iba tayo ng approach. Ng tirada. Kaya nagkaroon ng iba't ibang genre. Nag-jazz ka. Ako, blues. Siya classical. Siya bossa nova. Pero same lang din yung key. Same lang din yung chords. Iba lang yung groove. Yung groove. So, sa groove ko, ito yung in sa amin. Kung ganito yung groove mo, magja-jive tayo. Pero kung hindi mo groove yun, hindi kayo magja-jive. Same lang din sa magic, sa divination. Nagets ko. Kasi parang, meron kasi yung, may musician na aral sa, sabihin natin sa notes, sa tapos iba sa widow. Pero mas maramdam mo yung widow. Kasi parang mas may soul siya. Okay, ganito na lang. Ano yan? Controversial yung statement mo. Classical player ako. Hindi naman sa yung feel ng memorize sa hindi. Kasi pag nagpe-play ka ng hindi mo memorize, nakukulangan ka sa interpretation, sa dynamics. Unless, kahit gaano ka galing mag-sight read ang naano pa rin yung interpretation Pero pag memorize mo na, ilang taon mo na tutugtog, di ba iba na? Kada tugtog mo, iba na yung atake mo Pero yung tao, same pa rin yung feel doon. So, I think ganun Yun yung art, I think. Tarot reading is an art talaga. Yes. It's pinaghihirapan mo yan. Parang you spend time to study it. Actually, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Parang feeling ko, parang the more I read books, the more na sabi ko, parang kulang pa yung knowledge ko. Totoo yan, ha? Sa dami ko kilalang tarot reader, si Juan Facain hindi dahil kaibigan ko or nandito tayo sa sa lahat na nakita ko nagre-read, balance siya Nagiging intuitive siya kapag na-excite na siya. Pero sa umpisa, titignan niya yung flow. Alam mo yun, di ba? Pag nakita mo siya mag-read, una magigets mo kasi makikita mo sa drawing ng cards hanggang sa biglang magkakaroon ng makikita mo na lang parang gumagalaw yung cards. Hindi yun. Ganon. Alin? Hindi ko napansin yun. Kasi syempre, di ba sabi nila pag nagre-read tayo, parang nagtatrans ka ng konti dahil iba na yung nakikita mo. Kumikilos yun yung mga images Kilala akong ganon. Pag tinignan yung isang card, kumikilos daw yun. No. Kanya-kanya talaga no? So, ang tarot reading is na incorporate siya sa belief nyo na witchcraft and Wiccan. So, part ba talaga siya ng, sabihin natin, practices, culture? Sa ano kasi namin, sa practice namin, kailangan marunong kami mag-divine. So, hindi naman talaga kailangan tarot cards lang yung... May form of divination. Oo. Since yun yung madaling makuha, no? Tsaka, madali siyang mag-gets kasi ang tao, dahil sa Quiapo, di ba? Oo, sa Quiapo. Ano tayo dyan? Ko dati, yung college. Di ba? So, yun, naging gamit lang talaga namin for divination. Pero any form, actually, kahit pwede mo gawin Pwede kang gumawa ng sarili mong divination kung matyaga ka. Kunyari itong mix and nuts, pwede kong gamitin to for divination. Try mo. Kunyari kung anong nakuha mo, tapos ilatag mo. Gets ko. Kasi ako ganun Parang, minsan din sa kunyari, pagising ko sa umaga, may something na, may kakaiba na, kunyari, ewan ko, superstition, pero minsan doon Di ba? Yung may dumaan na pusa, na, minsan sa ganun Mga signs. Doon ako meron sa divination tinatawag na Oracle of Common Objects. Yung parang ka nagdi-divine depending on the common objects that yun sa mga stereotype na witches or mga manghuhula, yung may crystal ball. Actually, it's a form of divination. Kasi yung crystal na yon, doon ka magfo-focus. And Anong there, quartz siya?
Quad crystal? Actually, mas maganda you divine using a black surface. Kasi parang I think walang reflection dun eh. Mas makakapag-focus ka as opposed to the white one. Pero you also can Sakto do pala yung kay divination. Saruman, no? No. Divination, makaka-focus ka. Meron kang makikitang images dyan. Lalo na pag train. Nakagamit ka na nun? Hindi pa. Kasi parang sa tarot lang ako nag-concentrate. Parang tarot lang talagang hawak ko. Parang gusto ko siyang masterin. Pero tinuruan kami nito. Meron kaming kasama sa Coven who can divine using water. Si Julie. Water gazing. Water gazing. Crystal gazing naman yung sinasabi. Si Julie, kilala mo, di ba? Si Julie. Doon yung nakita na yung ex niya. May Parang tumilip lang siya sa bintana. Ay, okay. Nakita ko na. Maganda siya. Sa confirm niya. Nice. Isa yun, di ba? Hindi na namin nakakwete yun. Kasi pag may mga kailangan kaming malaman, kunyari ako, papabasa ako kay Mitch, o kaya, Julie, pakitingin nga. So parang kumukuha kami ng second opinion. Kasi sometimes, when you read for yourself, parang nagiging subjective ka na. Hindi mo titigilan hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mong sagot eh. Ako minsan nakalimang deck na ako eh. Hindi ko pa rin makuha. Magpaparead na lang ako. Total, blessed naman ako because I have a lot of friends who can really read. As in really read. So usually, di ba nag-hangout kami every Saturday. So parang yun yung namin. Yun yung way namin of still being magical except even though for how many days naging sobrang mundane kami. We use that for balance. Hindi kasi mundane is makamundo. Mundane is like makamundo. Kamunduhan. Esoteric is like something spiritual. So with people like us, parang hindi kami balanse when we do like mundane work like 7 days a week. There should be like a day in a week that we practice what we studied or we practice divination or something magically related. Ay, kaya ako yung ritual ko talaga, para sa akin, yun yung highlight ng buhay ko eh. Every morning talaga. Napaka-magical sa akin. Gising ako ng 3 a.m. So, kumahawa ka rin ba ng 1 sa umaga? Hindi ko pa na. Pero, pagising ko, meditate, silence, pray. Minsan, ginagawa ko yung nagjo-journal ako. Ilalagay ko sa pillow. Tapos pagising ko na umaga, bit-bit ko yun pag nagwa-walking ako. Tapos sinusunog ko sa sikat ng araw. Perfect. So, yun ang... Magandang practice. Very spiritual yun. Yes, yun ang ko eh. So, parang yung practice ko parang solitary eclectic weekend. Eclectic. So, gumagawa ko ng sarili kong ng ritual. Like, minsan sa candle. So, yung yung naniniwala ko doon sa yung tradition pag birthday cake tapos magwi-wish ka. Para sa akin talaga yun kung talagang yung nasa puso yung wish mo tapos sipan mo i-release sa universe sa pamamagitan ng candle. So pero may paniniwala kami na hindi dapat binoblow ang candle. Kasi parang binlow mo rin yung wish mo. So kailangan snuff it. Ako mas maganda ubusin. Kung di naman ubusin, kamay yung ginagamit. Pag daw ibablow. Ginagano namin quickly. Pero bawal mag-blow. Okay. Sige. Kaya pala. Di namin, inuubos namin. Kasi yung kandila, energy yan eh. Mas maganda yung burning time niya. Mas matagal yung burning time. Mas maganda. Okay, at meron ako isang friend, no? Ito, sa mga legit talaga na practitioners. Isa siya. Nag-iipon siya ng mga birthday candles. Kasi naniniwala siya, syempre, yung thought form nung na yon, happy thoughts, di ba? Kumapit sa kandila. Tama. Ipunin niya yon. Tapos, sisindihan niya tuwing candle mass o Candelaria. Ito yung sinaselebrate naming mga weekends every, February 2nd. Or pwede ko na lang siyang gawin sa incense. Yes, pwede. Kasi yun naman ang purpose ng incense eh.
para idalin yung mga wishes natin sa heaven, yung smart. Sige. Dun sa, balik tayo dun sa mga clients nyo. Aware ba kayo dun sa, kasi minsan, di ba, pag nagre-read kayo, like, for example, minsan, you give hope pag maganda yung read So, parang, tapos pagka hindi maganda, so parang, hindi rin. Sinasabi ko. Actually, sabi niya kanya, di ba? Dapat talaga, ang dulot ng reader sa client ay enlightenment. So, regardless kung maganda o pangit yan, dapat mag-e-end yung session nyo with wisdom. Actually, sa kanya ko lang natutunan. Kasi parang yung iba, di ba parang pagka tapos masastuck na dun sa isip nila, ganda ng parang you give hope, parang pero para sa akin hindi ewan ko kasi parang nagbe-build ka ng expectation dun sa actually sa ganung frequency. Dapat naman talaga. Kung ano yung gusto mong mangyari sa future, yun talaga dapat yung iniisip mo ngayon. Okay. Ngayon, anong trabaho ng readers sa mas malalim na tingin o pananaw? Parang kami yung magna-navigate doon sa iyo kung saan ka mas ideal dumaan o dapat gawin. 'Di ba? Sabi nga, ang binabasa ng reader is yung possible outcome. Yeah. So, pwede pang magbago yun kapag nagkaroon ka ng awareness. Iba naman, kaya hindi magbago kasi pinili talaga nung... For example, gusto tagal ba naman namin? Meron kami mga readings talaga na hindi talaga nangyari. Mga readings na nangyari talaga. Tapos, baski sa sarili namin, merong mga hindi talaga nangyari. Pero pag nilay-nilayan mo, kasi nagbago ka ng pananaw. Parang because of the reading, nag-change ka ng perspective mo on how you see things. It's important kasi yung yung mind mo, how you see things. Parang magkakaroon ka ng, parang may tama. Tapos mag-iiba ka na ng frequency. Parang tama yun. Parang ibahin ko naman yung diskarte ko ngayon. Yun, mag-change na siya. Ito. Kasi parang ang inaano ko lang, yung nag-overthink dahil dun sa reading na yun. Ay, kasalanan na nung yun. May katawan. Pero may ganun talaga. Pag nag-overthink na. Kaya ako parang mas okay sa akin yung set it and forget it. Pero you know what I think? When people come to you, they come to you for confirmation. Alam na nila kung ano yun. Pinapa-confirm na nila. Pinapa-confirm. Ganun ako. Kumbaga, hindi ako nagpaparead kasi hindi ko alam. Alam na nila. Kailangan lang nila confirmation. Yes. Saka kung merong, actually, pag may nagpaparead sa akin, I never ask for pictures. I never ask for any prior information before the reading. Sabi ko, okay, huwag niyo sabihin sa akin kung ano. When I start the reading, I just ask for the full name and the date of birth. Yun lang. Sabihin sa akin, hindi mo na kailangan ng picture na, ayoko makita yung picture niyan. Sabi kong gano'n. Bahala na kasi, para sa akin lang magiging subjective ako. Pag nakita ko na yung picture, kung ano ng story papasok sa isip ko. Magkakaroon ako ng preconceived notion kung ano yung mga na-imagine ko na. It will affect my accuracy when I read. Kasi subjective ka na. You know how your mind goes, parang parang ang dami mo nang inisip beforehand, lalo na if they give you the information beforehand, before the actual reading. Lalo na kung prejudice ka rin. Oo, parang parang nag-imagine ka na kung ano. Pagdating mo sa subjective ka na. So, yun lang hinihingi ko. Tapos, pag nagbasa na ako, kung ano yung makikita ko sabihin ko. Minsan makikita mo, parang may asawa ka, tapos ganito nangyayari. Ay, oo po, nangyari na po yan. Talagang kino-confirm ko lang. Gusto ko lang po i-confirm kung totoo, kung sila pa rin hanggang ngayon. Parang mga ganun. Memorable na reading mo? Lahat na reading ko memorable. Hindi, pinaka... Ay, yung reading ko sa kanya, pero hindi ko pwedeng sabihin ko ano. Just recently. I have a very favorite, I have a favorite, parang may favoritism ako sa client. Parang meron akong favorite na parang kami meet ko lang recently. Tapos,
She always Favorite consult. as in crush mo ba ito? Hindi, babae. Babae. Parang favorite ko siya kasi very jolly person. At saka siya, Generous. malambing. Generous pa. Oo. Kaya nakuha niya na yung language of love ko, pagkain talaga. So, just last night, nag-uusap kami. Sa tingin mo ba, dadating siya today? Ganto ganyan. Kasi sabi mo, dadating siya sa reading natin. Parang weekly na lang kami may session. Sabi mo, dadating yung boyfriend ko, mga ganto, ganyan. Pero magtatapos ng February 28 Sabi mo, February, pupunta siya. Yung guy, hindi sila nag-uusap for a long time. Parang nag-fall out sila. Tapos sabi ko, during the reading, hindi. Basta February yan. Before matapos yung February, magkikita kayo. Tapos last night, sabi niya, matatapos ng February. Wala pa rin siya. Kailan kami magkikita? Dinagdara na naman ako, mga bukas. Sabi ko gano'n. Nakita ko sa card, bukas, nandito na siya. Magda-doorbell dyan sa condo mo. Sabi ko gano'n. Tapos, natulog na ako. Come 12:30 a.m. Nag-PM sa akin. Andito na siya, anong gagawin ko? Sabi ko ganyan, sabi ko siya dadating. Sabi mo bukas pa. Anong oras na yan? 12:30 a.m. Technically, bukas yan. So, sometimes talaga may mga gano'n na memorable kasi parang nakita mo na-confirm mo. Tapos, maganda yung gano'n. Yung when you read, tapos may confirmation after nangyari. But I never attributed siguro sa na magaling ka or something. Baka mamaya, during that time, ka lang, aligned ka lang or something. Hindi yung ego mo na. Hindi yung ego. Iba-iba kasi, may mga taong, mga reader na very predictive yung approach. Parang very specific na may lalaki darating sa'yo, nakaputi, ganitong edad, ganitong itsura, blah, 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 ganyan, di ba? May mga tao naman na iba yung approach, tipong i-advise ka. General lang yung yung parang maayos talaga yung path mo. So, gano'n. So, depende. Ako naamis ako sa parehas na gano'n. Oo. So, hindi ko rin malaman kung ano yung memorable na readings ko, no? Kasi hindi ko rin iniisip din yun, eh. Doon may mga gano'n din ako, pero hanggat maaari, hindi ko siya nananamnam. Eto, naalala lang niya ngayon niya kasi kahapon lang nangyari. Pero hindi mo, kasi hindi mo pwedeng, ako kasi pag nagbasa, hindi ko tinatay yung sarili ko doon sa binasa ko. Kailangan pagkatapos nun, kasi kailangan mo mag-cut It's like, energetic cleansing na rin. Hindi ka pa pwede pagkatapos mong mag-read, attach ka pa doon. Kailangan parang gumawa ka ng parang to protect yourself. You cut your connection with the other person. Barrier. So that's the reason why kapag nagre-read ako, hindi ko na alam yung pagkatapos. Tsaka pag nagre-read ako, hindi ako, para ako nagbabasa ng comics or libro or like a comic book. Walang gumagana sa akin logic. Hindi ako nag-iisip totoo ba to o hindi. Hindi ako nag-iisip. Hindi ako nag-iisip. Diretso lang. Kasi pag gumana na yung logical thinking ko, wala na. Malilimitahan ako. Plus yung deck na ginamit ko, highly intuitive yan. Parang meron siyang sarili niyang language na ginagamit niya siya lang. Tsaka sinasabi ko rin sa mga dating mga naturuan ko, pag nagbabasa ka ng cards, ang goal mo, mai-deliver kung ano yung mga na-sense mo. Or nabasa mo o na-read mo. Hindi, papatunayan tama yung ni-read mo. Kasi once na gano'n mag-isip yung reader, wala na yung ego na yun lahat. Dapat ego wala na yan. kang ego. Kasi pag may ego, nakita mo yung cards. Ito yung nakita ko. Totoo man to o hindi. Sasabihin ko kung ano yung na-read ko. Kasi pag, di tama to eh. Mapapansin mo kapag yung gano'n yung reader para bang iniikot niya yung maaamoy ng reader yun eh. Kung anong gusto nung client na para scam na yung dating. Tsaka iniiwasan ko tumingin sa client kapag nagre-read ako. Nakafocus lang ako sa Kasi pag nakatingin ka, may verbal cues Halimbawa, binabasahan kita, tapos yung expression mo, parang hindi mo signal ikaw, sa akin. Ikaw, ganyan ka Maling di ako nakatingin ganon pag ako nagre-read intimidating to pag binasahan. Kaya ako, hindi ko ginagawa yun. Kasi, maapektuhan yung ko, yung kumpiyansa ko ba sa reading ko. Kaya as much as possible. Hindi, wala nang palang gumanon. Wala nang gumanon sa'yo Wala gumanon sa akin. Ganon siya. Kunyari, may mga bago akong mga babasahan niya. Wala, lang talaga siya.
Walang expression, poker face. Sinisira niya yung ano nung... Sisira ko yung future nila sa pagbabasa. And then, ganun. And then, ganyan. Nag-resonate ba? Okay. Okay lang. Okay lang. Kaya tatanungin pa siya, di ba? Sa mga readers kasi, dapat hindi nagtatanong na, ganito ka ba? Ganito? Hindi. Masisira na yun eh. Sabi niya, hindi eh. Ganun siya. Ewan ko. Wala. Ganun siya. Parang sisirain niya talaga yan nung... So, tarot myths, yung akala ng iba na sa demonyo yung tarot. Because sa major arcana, if you like check yung journey ng Fool, merong devil card na may sungay, na may may pentagram. But, kasi in like, if you're Catholic, if you are like, sa Catholicism or, I'm sorry, parang sa Bible, anything with horns, is considered a devil. But in pagan traditions, there's no concept of a devil talaga, di ba, no? Yes. So, yung nakikita mo doon is parang a depiction of like something na you are like doing parang continuously. Para kang slave dun sa particular na situation na ayaw mo umalis. So, that's why makikita mo, devil siya, tapos merong dalawang tao na naka-chain. So actually yun, parang archetype siya na of like a person na not wanting to get out of what she is present or she or he is presently experiencing. Parang addiction or something. And when you see that card, it's a call for you to break away from the pattern. That's the reason why, pag pinakita na yun, ibig sabihin, you are like constantly in a pattern na you need to address. The devil card. Oo, the devil card. Mundane, Mundane, Tsaka, I think it's because of the media din. How the tarot is depicted in horror films. Yan. Yun yung misconception. But, may movie pa naman tarot, no? Oo. Isa pa yun. Yung kay, Marian. Oo. Nabubuhay yun. Oo. Ace of Swords. Yun, isa sa misconception that the tarot is like from the devil. Ganyan. Pero but if you analyze it talaga, yung archetypes doon is the archetypes that we normally encounter while we journey towards enlightenment. Oo. Kaya may tinatawag na fool's journey. Ang fool's journey is like your journey, yung personal journey mo in enlightenment. In being in a different point, having a different point of view from where you started. Kasi yun naman ang purpose natin sa buhay, matuto tayo sa lifetime na to. So if you are a person who believes in reincarnation, all the things that you were not able to address in this lifetime, if you believe in reincarnation, second lifetime mo, ganun pa rin yung lesson mo. Parang hindi ka na natuto sa lesson mo. So we believe in reincarnation, we believe in past life, ganyan. So yun. Ganun siya. Ano pa ba? Na may masamang espiritu daw yung Oo. Meron pa ako may nagsabi sa akin, nako, itigil mo yan. Pagbasa ka daw ng tarot cards. Kukunin ka ng demonyo. Kasi daw yung kilala daw niya, namatay, may nakuha daw tuwalya sa loob ng tiyan. Yung mga ganun. May tuwalya naman talaga, di ba? Baboy, may tuwalya. Hindi man ako baboy. Yung mga ganun ba, na parang lahat na lang ng kamalasan, kademonyohan, ididikit nila sa... Kasi actually naman, totoo naman, pinagbabawal naman talaga ng simbahan yan. Kasi nga, ayaw nilang magkaroon tayo ng access mismo. Gusto nila dadaan pa tayo sa pare. Well, opinion ko lang po yun. Pero, nakaano yan eh. Titingin ko parang kasi syempre, di ba? Ako sasabihin ko marami sigurong magre-react. Pero, di ba, edited kasi yung holy book eh. Di ba? Parang may mga... Na-edition ng Council of Nicaea. Yun. Council of Nicaea. So, minanipulate ng pero syempre, Roman it's like Church. Hot topic na maraming actually, dito sa yung sa esoteric practitioners, we also like studied na aside from the books that you have in the Bible, merong extra book na ano ba yun? Nakalimutan ko. Doon nakalagay yung tungkol sa fallen angels and the Nephilims and parang another chapter of the Bible siya. Book of Enoch. Book of Enoch. Oo.
Book of Enoch, mahilig ako doon kasi meron akong tarot cards, meron akong oracle deck na based on the Book of Enoch. Yung may Watchers. Oo nga pala. The Oh my Watchers. God, yung Watchers na yung may fallen angels na after ko makuha, kung ano, nananaginip ako na hinahabol ako ng mabagal akong tumakbo, mataba ako. So, nagpagapi na lang ako. Hindi, talaga. So, napanaginipan ko yan, takot ako. So, I had to like put the deck in a magical angelic circle para lang protektado kasi nagaano siya eh. When you're like a bit psychic, medyo sensitive ka sa energies. Parang I'm feeling ko, yung angels doon, it's not the actual angels. Doon sa oracle deck na yun it's not the actual angels that's depicted sa parang sa Bible, di ba? In human form, like may pakpak, ganyan. But when you study like the Book of Enoch, iba yung description nila sa angels doon. Parang iba yung yung cherubim nga eh. Maraming, yung mga art depiction nga, parang may mga maraming mata, tapos maraming pakpak. Yung deck na yon, which like somebody gave to me, binigay lang sa akin yung Fallen Angel deck kasi akala niya angel deck. So pag tinignan mo siya, parang yung gumawa nung was able to channel the image of the real parang channel siya ng mga angels. Parang artist siya, channeling the energies of where parang graphic artist siya. Tapos na niya, na parang i-translate niya into art yung real depiction ng angels for him. And when you check, ibang-iba siya sa normal na depiction. So, may certain energy siya na talagang parang nacha-channel niya yung specific energy nung anghel na yon. Parang mawiwindang ka talaga pag medyo psychic ka. When I opened the deck, nag-TikTok lang ako, inano ko lang yung unboxing, tapos nagbasa-basa akong konti. Sabi ko sa'yo, from the day I opened it, 1 linggo akong nananaginip na hinahabol ako ng mga fallen angels talaga. Sabi ko, mapapagod na ako dito. Sabi ko gano'n. Nilagay ko siya kasi meron akong friend na nagpa-practice ng angelic magic. So, binigyan niya ako ng parang copy nung na inactivate niya. Angelic Circle. Yung 4 archangels. Tapos nandun yung deck hanggang ngayon. Minsan ko lang ginagamit pag gusto ko mapraning. Pero minsan gagamitin ko basahan si Ryan pag mga Saturdays namin na magkasama. Sumama ka pag sumama ka. Kasi yon Fallen Angel deck, meron siyang counterpart na angelic deck. So, binili ko na yun para balance. Dadaling ko rin yung angel tarot ko. Yung angel tarot mo? Oo. Kasi before talaga, nangongolekta ako ng deck pero I never had angelic decks. Parang wala akong connection sa angels. Ewan ko, hindi ko alam. Pero wala talaga. Parang when I was starting out, iba talaga yung trip ko na tarot. So, ngayon lang ako nagkaroon ng angelic deck. Kukunti lang. Meron akong, yung counterpart ng angels. Meron akong, Counterpart which is the devil? Or demons. Goetia demons. Yun, meron akong deck for that. Pero I never purchased the counterpart. Hanggang hindi pa ako nagpa-purchase. Pero hindi ko pa rin na-open yun. Pero meron ka nun, di ba? Yung pula. Ilan ang card collection mo? 200 plus na siguro. But sometimes kasi... Marami na? Oo, kaya hindi siya lumalaki. Kasi pinamimigay ko. Meron ako makukuha ng deck ay hindi to para sa akin, para kay Ryan to. Karamihan sa mga cards ko galing sa akin. Ay, hindi to para sa akin. Para to sa isa kong friend. Para magre-resonate. Parang I can tell kung para kanino yung deck. Ay, hindi kaya hindi na ako bumibili. Resonate to kay Hintayin ko na lang ibigay niya sa akin yung isa. Parang isang card. Yung Golden Tarot. Hindi. Ano ba yun? Nung bagong bili yun, nakalagay pa sa estante niya. Konti pa rin yung cards niya siguro. Mga magbe-20 pa lang. Decks to So, i-benting decks na bibigay mo rin sa akin yan. Siguro after 3 years, binigay niya. Birthday ko yun. Sa'yo na. Si Tonya magagamit. Hindi, parang hindi ako attracted during that times. Medieval kasi yung yung design. Parang hindi ako attracted sa medieval na design. Medyo into medieval design. Medyo into dark decks ako. Yung mga nakakatakot. Gothic. Hindi naman, basta nakakatakot something dark.
Yun ang mas gusto ko. Yung mas nakakatakot, mas maganda. Siya lang yung, siguro may past life siya sa medieval period, kaya ganun. So, yun. Ang masarap rin din sa tarot once you go on an advanced level. You can also do different types of reading. Parang past life reading, ancestral reading, twin flame reading. Pag advance ka na, kaya mo na magtagni-tagni kung anong trip mong gawin. Kasi, paano ba? Marami kang ma-access sa tarot. Paano ba? In scientific scientific language when you like explore it. Sabi nila, our memory is contained in our DNA. Yep. So, that's the reason why during the Holocaust, yung mga tao sa Holocaust, meron silang lineage, di ba? Yung kanununuan nila, which live now, merong certain traumas na makakuha mo lang kung naging Holocaust victims ka. Fear of fire, fear of ganon. So, na-trace nila. So, the memories are carried in the DNA. Oo. Memory bank yan eh. Yung ano ng DNA, di ba may ganon yan. Tapos may mga doon naka-store lahat naka-imprint lahat ng memories. Yung sa mga chromosomes yung design ng mangyayari sa'yo. So, it's like passed down. And then you can access that through tarot. Oo, merong specific spread for that. And, I think, when you have been doing like a particular thing at a very long time, halimbawa, lagi ka nagbabike. Yes. So, ang mangyayari sa neurons ng brain mo, kung nagbabike ka, ang matitrigger niyan, every time nagbabike ka, isang pathway. Connection from one neuron, which is the basic unit of cell ng ng brain mo, to another neuron. Yep. So that's how a memory works. Yes. Pag constantly ginagawa mo yung action, nagkakaroon siya ng engram formation. Repetition. And then nagkakaroon siya ng pathway. Yes. So when you access something, you just have to retrace the pathway para ma-access mo. Parang same thing, i-retrace mo lang yung pathway. And then you can do that by intending to trace the pathway and through a little bit of meditation and then through reading tarot. Yeah. So, meron siyang scientific explanation. Yes. It's how things work like biologically. So, sometimes it's better to like explain an esoteric thing when there is like scientific evidence kasi mas maganda you combine the two together. Kasi kapag masyado kang esoteric lang, tapos wala kang parang walang, hindi masyadong balanse na lutang ka naman nun. So, di ba, we already studied it. Parang nandun na kami sa phase na nag-aaral na kami ng parang, ang aral namin hindi na superficial. Medyo palalim na ng palalim. Kaya kami nag-go back to the beginning kasi baka mamaya, meron kami hindi pa naaral na basic. So, it's always important to go back to the basic. No matter how advanced you are. Yan ang foundation mo eh. Yung tsaka, basic. matitrace mo na, basic pala, dapat pala ganito. So, it's just like retracing your step again. Tsaka, when you are a reader, dapat hindi ka constantly, you always study. Kasi, marami ka ma-uncover na different techniques that you can use. Hindi ka dapat, nag-rely lang na, ito na lang ang alam ko. Yes, exactly. Maski sa magic, di ba? Dami ko nga tutunan sa kanya eh. Kung tutunan, mas nauna ako nag-read sa kanya. Pero siya, dahil very, siya sa... Hindi lang kasi siya nag-aaral. Sigat na nga to, di ba? Kung man, asteroid ka. Diba? Lady pa. Baka hanapin nila ako dyan sa Lady Asteroid talaga. Mahika Darkonica po ang pangalan niya talaga. Ang title lang niya sa Cavite is Lady Asteroid. Meron ako challenge na taga-Manila. Sige, sabihin banggitin mo pangalan. Bawal sa DM, baka mamaya girahin kami. Pero kaya naman namin, just in case. Lalaki ba to? Lalaki? Mukhang lalaki. Joke lang. Pero baka mapaaway kami, syempre. May nabanggit kayo na old soul? Soul age. Soul age. Ano? Soul age. Soul age. So, sige, paki-explain. Depende kasi yan kung sino yung kausap mo, no? Pero ako, yung nung nag-aral kami niyan, meron kaming napag-aralan na merong
infant, baby, young, mature, and old souls. So, bawat level na yan, bawal 8 each na, meron pa yang 7 stages. Oh, okay. So, doon malalaman kung ikaw ay kung ano kang klaseng soul. Definitely, according to that study, kapag daw yung mga nabuhay ka ng yung nasa ano ka daw, primitive pa, katutubo, despite sa poder nung baka daw ikaw ay isang infant or baby soul. Kasi bakit nabuhay ka ng ganun napaka-advanced na ng panahon ngayon. So maaaring nagsisimula ka pa lang daw. So kapag daw young soul, ito daw yung mga very competitive na tao. Kapag yung tao parang gusto lagi siya yung young soul yan. Mature soul, ito yung maaga mag-asawa, mahilig maraming level yan, hindi ko kabisado makitungo sa mga tao, ganyan. Basta pataas ng pataas yan, pawala ng pawala ang mga tao sa paligid mo. Kasi pag naging old soul ka na, karamihan dyan yung taong mag-isa. Mga pope, mga monks, nagpapawas na ng mga kamunduhan. Pero again, depende. Doon sa inaral namin kasi meron pang 7 stages yun. Ako, hindi pa ako old soul. Sabi nga nila old soul daw ako. Pero ako, feeling ko hindi. Kasi may urge pa rin akong pag old soul ka kasi wala ka nang pakialam sa ganito Wala ka nang pakialam sa sasabihin ng iba. Oo, mag-isa ka na lang. Yun ang pagkakaintindi ko so, sa old soul. Kunyari pag sinabi, may nakilala ako, sabi niya old soul ako. Pero gusto niya lagi, nasa TV siya. Baka young soul ka lang kasi gusto mo sikat king. So, ibig sabihin ba pag old soul, parang wise ka? Or different level ng wisdom yun. I think discernment. Oo, yun. Way of discerning things. Iba kasi yung wisdom, iba yung discernment. I think, no? Yes. Different siya. So, yung discernment mo is like different from normal people. Parang you see things differently. At doon ka magkakaroon ng wisdom. Kapag lagi kang pwede karoon ka na ng discernment. Diba? Doon mo na marireceive yun Okay. So, hindi, teka. So, related siya sa reincarnation. Yung soul age. Okay. So again yung reincarnation, marami pang versions yan. May ibang version na kapag ikaw ay namatay na mahirap, mabubuhay ka pa rin mahirap. Meron pa rin ganon. Iba naman naniniwala, pwede ka mabuhay na insekto, hayop. Iba naman hindi. Pag tao ka. So again, depende pa rin. At saka meron din ibang belief na ikaw ang mamimili kung sino magiging kung sino magiging family mo, kung anong karma ang i-address mo this lifetime, kung anong klaseng death, ganyan. Pero siguro sa akin, dahil sa may experience ako sa psychedelics So, bakit? Wala. So, yung may kumausap sa akin something kasi pagka nakatake ka ng psychedelic, hallucinate ka. So parang sinabi sa akin energy tayo. So pag sabi pa nga walang kamatayan. Lumilipat-lipat lang ang enerhiya. Parang ganun yung pag-explain sa akin. So siguro parang nag-resonate sa akin or parang may something na bumuon sa isipan ko na depende siguro sa energy na or yung purpose mo na ginagawa ngayon. Tapos pag namatay ka siguro yun yung karma mo. Kung ano yung energy na bit-bit mo ngayon. I think tapos lumilipat-lipat lang. So, there's tama no siya. When they say na everything in this world or the universe operates on energy, actually frequency. So, lahat ng bagay may frequency yan. Especially your thoughts. Yes. Halimbawa, when you manifest things,
doon sa gusto mong i-manifest, you have to like have this certain kind of frequency na equal doon sa frequency na minamanifest mo. Yes. So, pag hindi kayo pareho ng frequency, paano kayo magkakakitaan? Ibig sabihin, hindi match, kaya hindi mo ma-attract. So, pupunta naman tayo sa ibang topic niyan. Kasi, so, that's why, pag tinignan mo kami, marami kaming crystal na. So, pa rin, bumabagsak pa rin kay, sabi nga ni Nikola Tesla, kung gusto mong maintindihan ng meaning ng universe, you have to think of in terms of energy frequency and vibrations. It's like energy frequency. Your thoughts are energy. Yun talaga ang Holy Trinity para sa akin. Thoughts are energy kaya very negative when you speak negative to yourself. Yes. Tama. Intention is also important. It carries a specific energy. Nice. Yes. So if you question us bakit lagi kami may crystal. Kasi ang crystals have an innate vibrational frequency. So when you say halimbawa citrine is like a crystal for wealth. So may citrine ka kasi ito. So citrine is like a crystal for wealth. So, halimbawa, kung ang frequency level for you to be able to attract wealth is 70 Hertz. Pero tao lang tayo eh. Ibig sabihin, naapektuhan tayo ng all the bad things in the world. Kasi nga, nag-ooperate tayo sa 3D world. Affected by environment, relationships and all. Hindi lang tayo makatulog ng maayos, baba na yung frequency mo. So what the crystal does is that if the crystal is for wealth, this is 70 Hertz. What it does when you wear it is that iniraise niya yung frequency mo to the level of for you to get the wealth, which is 70 Hertz. Kung nasa 50 ka, iaangat niya yung frequency mo. That's the reason why when you mas mabuti if you wear the crystal. Kasi it affects the aura and your vibrational frequency. Yan yung scientific explanation yan. Nakikita mo yung experiment nila dun sa parang tuning fork? Yes, I have tuning fork. Sa tuning fork, yung same frequency, pag ginanon mo, tapos tinapat mo sa same frequency na tuning fork, tutunog din siya. Pero kung iba yung frequency ng tuning fork mo, tapos tapos itapat mo dun sa bagay, hindi siya tutunog. So that's how the things work. Ganyan talaga. So kung tatanong mo naman sa akin, paano nalaman ng tao na for wealth yan? Tao lang naman may gawa. Diba? Paano nila nalaman kung ano yan? Nakakita lang siguro na hukay yun, tapos to for wealth to kasi dilaw. Pero you have to think na yung mga inisip ng kauna-unahang tao noon na na-discover to, part na yan ng collective unconsciousness. Yes. So what happens is that when one person believes in like the citrine being a stone of wealth, tapos ang dami nang naniwala, yung pinag-uusapan namin ni Rai. Nagkakaroon siya ng energy in the collective unconsciousness. So that's what we access. Ganun din yung idea yung pinag-usapan namin tungkol sa paranormal. Like yung white lady. Dahil sa marami nang naniniwala, magmamanifest talaga yun. Ganun din yung sa gayuma. Sa gayuma. Diba sabi ko, pag nagayuma mo, may chance talaga na may gusto rin sa'yo yun. Kasi nag-match yung frequency nyo eh. Totoo yun. Diba? Yun. So, yun ang trick ng universe. You always, when you manifest things, you have to understand that the universe, isa lang ang sagot niyan. Yes. Yes palagi. Yes palagi. Paano kung nega ka mag-isip? Ay, naku, hindi ako sure kung magkakapera. Parang wala akong pera. Ganyan. Sabihin niya, yes, wala akong pera. Di ano mama. Kaya sabi ko, dapat grateful parati. Kasi pag sinabi mo na, thank you sa lahat. Yan. Yun na yung parang babagsak sa'yo. Kaya ako, inaano niya ako kapag medyo nega ako sa bagay. Kinokorek niya ako. You have to be grateful. Kaya yan, nabanggit ko na rin kasi ako naniniwala pa rin ako sa prayers. So, hindi na ako nagpe-pray na para ako nagbe-beg, humihingi ng tulong. Palaging gratitude. Gratitude. Ganun. Pasasalamat. Kasi pag gratitude na yan, parang it's like, nangyari na eh. Parang na-feel mo nangyari na. Yes. So that's the reason why madali siyang mag-manifest. As opposed to you sending like a feeling you lack something. I need this, I need that, I need that. So, parang feeling of lack. Yes. Sabihin sa'yo, kulang ka nga niyan. O dahil yes ang sagot niya, yes. Hindi siya magmamanifest. Yes. Kaya nga, if you study the documentary, The Secret,
The Secret sa documentary. Sabi nga nila, yun, tawag ng witchcraft. Kasi yung mga witches ganun mag-isip. When you manifest things, when you want to manifest like something, you have to have that feeling of having that particular thing na. May example yung secret doon. ba yung ano? Kaya nauso yung manifest. Yun, no? So dun sa documentary na nag talaga sa mind ko is merong isang tao gusto niya magkakotse. So naiisip niya, meron na siyang kotse, meron na siyang dinadrive, yung kulay ng kotse, yung feeling nung bili niya yung kotse, yung feeling nung nakasakay na siya sa kotse, nakikita niya na yung kulay, basta yung feeling niya na dinadrive yung kotse for the first time, nilalabas niya for the first time. Yung pinag-uusapan nila, law of attraction. Yeah, law of attraction, manifesting. So ayan, after a while, may kotse na siya. Ako nga eh. Ako po ay music major nung college. Pero hindi naman mayaman. Pinilit pang mayaman yung course Wala akong pianong matino. Talagang nag-aral ako ng ang piano. Wala yung mga maliliit na brand ng keyboard talaga na nilalak ko sa labas. Pero dumating sa punto, 3 yung aking branded na piano sa bahay. Na hindi ko binili. So, naniwala lang ako na dahil nag-aaral ako ng music, magagawa ko yung dapat kong gawin. Na hindi ko iniisip na paano ako kukuha ng piano, ganito. Nangyari lang. Ako din Kasi nung bata ko, inisip ko lang, may napanood akong mga banda sa TV. Gusto ko maging rockstar. In some way, naging nangyari yun. So, na-experience ko siya. So, ayun. Tsaka yung art of manifestation, dapat in-exercise mo yan every day. Little things ka muna mag-start. Ako, ginagawa ko yan. Meron akong planner. Kasi nga, hindi na ako makapag-keep track ng mga clients ko. So, kailangan isulat ko yung time. Kasi, kapag sa phone, parang feeling ko hindi ko siya makip track pag sa phone. So, pag chinek ko yung calendar ko, bagong bumangon sa bed, wala pa nakasulat. Sasabihin ko, ay nako, I'm so tired. Ang dami-dami kong clients. Hindi ko na alam kung saan lalagay. Pero wala naman talaga in actuality na nakasulat. Hindi ko na alam kung paano ko bibigyan ng schedule. Ang dami-dami kong clients, ganito, ganyan. Basta ganun ako mag-isip. Feeling ko din ganun. So, bago matapos yung araw, puno na yung schedule ko. Puno na yung schedule ko. Ganun. Sa trabaho nga natin, di ba? No work, no pay, di ba? Ang dating natin. Hindi natin alam paano natin na-survive yun. Tama. Di ba? Hindi naman, kung tutusin, yung in-offer nating lesson, hindi naman necessary talaga. Sa lahat It's ng... a luxury. Di ba? Study music. Na gawin talaga. Pero bakit natin na-survive? Kasi alam natin, tayo yung simbolo ng musika, magdadala tayo ng ganyan, tuturo natin yan. At nangyayari. Kaya ako minsan, hindi effective sa akin yung masyado akong nagpaplano. Basta alam ko lang, ito yung gagawin ko, ito yung purpose ko. Masaya ako dito, tuloy ako. Ayan. Kaya ako naniniwala sa kumbaga, yung focus ka lang sa now, di ba? Yan naman talaga. Yeah. Kasi kapag inisip mo yung future, mag-overthink ka. Pag inisip mo yung past, magiging anchor yun. So, kailangan talaga. Actually, may tamang approach daw kasi. May tama. Kung gusto mong isipin yung future mo, dapat alam mo muna kung paano may change yung frequency mo nga. Parang na off topic tayo. Within the topic ba? Myth, parang ano pa pa, common misconceptions nasa sa hermetic, hermetic principles kasi. Kasama yan law of attraction. May law of vibration. Ang tawag kasi, ang daming law Law of, I think gender, universal law. Universal laws yung sinasabi mo. Kasi nabasa law ko yung... Law of karma. Yung hermetic, yung Kybalion. Binasa ko kasi yan So, yun. Ayun, Mitch, saan ka share mo naman yung social media. Saan ka ma-reach? Saan pwede magpa-book sa'yo ng reading? I normally, stay, parang
Active ako sa IG. Sa Sa IG. Instagram. Mahika Draconica yung name na. Mga social kasi sa IG, sa Facebook, ghetto eh. I started in TikTok. TikTok. Yung, TikTok yung malala eh. malala talaga. Mas ghetto Pero doon. doon ako naka-experience ng parang basta gusto ko sana magkaroon ng follower doon. Pero at the end, I gave up. Kasi magbe-video ka doon, yes or no answer, ganyan. Parang feeling ko walang resolution. Halimbawa, magtanong sa'yo, yes or no lang kasi kaya mong i-live doon eh. May magtanong sa'yo, nang babae ba yung asawa ko? Yes. Pag sagot mo yes, ano nangyari dun sa naparaning na yun, maghapon na, wala kang resolution. So, mas gusto ko sa IG. Kasi IG. parang Saan yung doon pangalan ako sa IG? nagpo-promote. Anong mo sa IG? Mahika Draconica. Ayun, so Mahika Draconica, message nyo lang, DM Yeah. for bookings, Ah. private number, or ano. Ay, meron na din doon. Nandun na Kasi rin. I advertise sa IG lang, hindi sa FB. Okay, so YouTube channel, may YouTube channel ka. YouTube channel ko, parang walang nangyari sa kanya, pero Mahika Draconica din. Mahika Draconica din. Ang nakalagay doon sa YouTube channel ko, unboxing ng mga tarot cards na. Yes, magaganda nabibili kaya ko. yun. So, mahilig kasi akong mag-unbox. So, parang gusto ko lang na nakikita nila kung ano yung deck na bibili nila. So, it gives So, pwede ba sila pumili doon? Pwede bang ito yung gamitin mo para pag... Tanong lang po. Pwede naman. Di ba? Wala Para, problema. kaya panoorin niyo po yung YouTube channel niya kasi nandun lahat yung, hindi man lahat, pero most of her tarot decks nandoon. Pero I don't really buy decks na hindi ko gagamitin. Meron ako isang deck na hindi ko ginagamit kasi sobrang collector's item siya. Yung Vertigo Tarot, sobrang mahal niya. So yung sa DC, yung Vertigo, parang Vertigo. The Sandman, yung series Sandman. na yun. So before, nung first i-release yun, ano lang yun, parang 1,000 pesos lang, pero hindi na siya out of print na. When you say OOP na yung isang deck, hindi na sila nagpe-print no, last printing So, na yun. obsolete na siya. Hindi naman, parang rare na siya. Rare na pala. Okay. So, obsolete gusto ko makakuha ng kopya nun na talagang second copy sana. Kaya lang sobrang mahal niya. So, parang cheapest ng Vertigo Tarot is pag nakakita ka ng 5K, you buy it na. Kasi FB page, do you have one? FB page, ganun din. Mahika Draconica. Yeah. Draconica, anything tarot. Okay. Ayun, Mahika Draconica. Anything tarot. Anything Anything tarot. Kasi parang sa tarot lang concentrated yung page ko. Pero pwede sila mag-message doon para magpa-read sa'yo. Pwede din naman. Yeah. Tapos panoorin nyo po yung YouTube channel niya para makapili kayo anong decks ang gagamitin. So marami po yun. Panoorin nyo po lahat para makapili kayo. Yes. Di ba para makapili sila? Pwede silang Tapos pumili, please like and share po. Mystical shop mo, Rai. Ang Maharlikan Mystical Shop po na wala pa pong laman pero lalagyan ko na po ngayon. Actually, effective yung oils niya. Oo. From personal experience. Yeah, elemental oils. Dapat nga dadaling ko para papakita. Tsaka invite mo rin sila dun sa... Parang podcast na rin yun live podcast Ayun na nga. Tuwing Yes Sunday. or no. Every Sunday, meron kami yes or no na Free free FB live readings. na readings with my coven sa Maharlikan Mystical Shop page. So Sunday siya. Yes, 10. Sunday 10:30 onwards. Yeah. Ayun. So, yun. So, maraming salamat sa pagtangkilik muli dito sa aking munting show. This is Earbender Live. This is Earbender Podcast. Magandang araw sa inyo lahat.